magandang pangako at assurance ng Panginoon. So, hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa. Iniwasan ko yung introduction na to, pero hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa yung paghihiwalay ng Katniel. At makikita natin doon sa love story ng Katniel, madaming umasa na sila yung magkakatuluyan. Sila yung magiging mag-asawa hanggang sa dulo. Ngunit ito ay nagkaroon ng malungkot na end dahil sila ay naghiwalay. So makikita natin doon na walang assurance pala pagdating sa isang relasyon kung hindi ito nabibigyan ng kung ang promise ng bawat isa kung yung promise ng pag-ibig ng bawat isa ay hindi napapatunayan o hindi nabibigyan ng kasatuparan o hindi nabibigyan ng view yung pangako ng lalaki o ng babae nang sila ay nagliligawan. So makikita natin na yung sinasabi nilang mahal nila ang isa't isa ay hindi pala totoo at wala palang assurance yun. Pero dito sa SGRBC ay meron tayong sariling brand ng Katniel at makikita natin yan kay Sister Grace at kay Deacon Jeff. Makikita natin na sila ay may pangako sa isa't isa. Nung marahil nung nanliligaw si Deacon Jeff kay Sister Grace, ipinangako niya yung mga bituin kay Sister Grace. Ipinangako niya na siya ay papakasalan sa lahat ng simbahan. Ngunit siguro kay Sister Grace, iyon ay abstract na mensahe ni Brother Jeff or ni Deacon Jeff. Hanggang nun siya ay nag-propose kay Sister Grace. Yung pagpo-propose ni Deacon Jeff ay isang view o isang ebidensya ng kanyang mga pangako kay Sister Grace na siya ay papakasalan, mamahalin at aalagaan habang buhay. At maihahalin tulad natin yan dito sa passage natin ngayong umaga. Makikita natin na may pangako ang Diyos ng kaligtasan at buhay sa kanyang mga hinirang at gayon din sa bayan ng Israel. Ngunit iyon ay nagkaroon ng katotohanan nung ipakita ni Christ yung milagro na ito sa kanyang mga tagasunod o sa kanyang mga hinirang. Makikita natin yung mensahe niya about bread of life, mensahe niya about the light of the world, mensahe niya bilang good shepherd, bilang door, ay marahil abstract pa sa kaisipan ng mga nakikinig sa kanya. Ngunit dahil dito sa milagro o dito sa sign na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, naging malinaw na tunay nga yung buhay na ibibigay ni Kristo. Tunay nga yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa kanya. So makikita natin yung pangako ni Deacon Jeff o ng pangako ng kasal ay mahahalin tulad natin sa pangako ng Panginoon. At yung marriage naman talaga ay view ng gospel at ng kabutihan ng Panginoon sa atin. So kung makikita natin dito sa ating passage ngayong umaga, katulad ng sinabi natin, vivid pa or hindi pa malayo yung mga pangako ng Panginoon doon sa chapter 6, 7, 8, 9 hanggang sa 10, ngunit hindi iyon nagkakaroon ng realidad dahil walang ebidensya sa physical na mundo yung sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit dito sa ating passage ngayon, nakita natin na intention ng Panginoon na ipakita at patunayan yung kanyang mensahe sa kanila. At masasabi natin na itong passage natin ngayong umaga ay kahalintulad nung chapter 9. Kung makikita natin sa chapter 9, yung kabulagan ng pinanganak na bulag ay intention ng Panginoon para maipakita yung glory niya. Gayon din itong chapter 11 ng buhayin ng Panginoon ang kanyang kaibigan na si Lazarus. So makikita natin na may kahalintulad, hinayaan ng Diyos yung kamatayan ni Lazarus para ma-display yung kanyang glory. At mula doon, at mula dyan, marahil yung mga
doubters ng Panginoon, yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, ay magkaroon ng contention o pag-contest doon sa katotohanan ng Diyos. Marahil masasabi nila na si Jesus ay pwedeng pumunta immediately nung narinig niya yung balita na si Lazarus ay may sakit. Sana napigilan niya yung pagkamatay ni Lazarus. At maaring maisip ng mga taong ito, yung mga opposer ni Christ o yung mga pilit na hindi naniniwala sa Panginoon at pilit sinusupress yung katotohanan na ang Diyos ay nagmamanipulate ng bawat pagkakataon at sirkumstansya sa ating buhay. Another na kanilang contest ay ginagawa ng Diyos yung mga bagay-bagay, minamanipulate niya yung bagay-bagay para sa kanyang sariling good o para sa kanyang sariling intention. Ang pwede nating maisagot dyan sa kanilang unang contest ay pwede ngang pumunta si Jesus Christ doon quickly sa Judea. Pero hindi niya rin naabutan si Lazarus ng buhay. Makikita natin dahil yung travel mula doon sa Batanea, kung nasaan si Kristo noong mga panahon na ito, after niyang mag-depart sa Jerusalem, ay nandoon siya sa Batanea. At yung travel mula Batanea papunta ng Bethany ay kumukonsumo ng isang araw. At kaya makikita natin doon sa pagdating ni Kristo, doon sa Judea, sa Bethany, kung nasaan si Lazarus, nasaan si Mary at si Martha, 4 days nang patay si Lazarus. So pwede nating bigyan ng eksena or ng event yung ng history yung ating pinag-aaralan ngayon. Marahil isinend ni Martha at ni Mary yung kanilang messenger kay Christ, at after niyang umalis, shortly, doon namatay si Lazarus. Pag alis ng messenger, pwedeng namatay na si Lazarus, tumakbo yun ng isang araw. And then, pagdating niya doon, nireport niya kay Jesus, ang sabi sa ating passage is stay doon sa Batanea for 2 days. And that's 3 days. And then, maglalakbay si Christ ng 1 day, kaya naging 4 days. Sabi yon doon sa sabi diyan sa verse 17 at sa verse 39. Makikita natin na hindi rin naabot si Christ kung siya ay naglakbay dahil magte-take ng 2 days yung kanyang journey. So 2 days pa rin patay si Lazarus kung siya ay umalis that time. At masasabi natin na intended ito ng Panginoon na late sa kanya mai-report. At we know na omniscience ang Panginoon, na alam niya yung mga nangyayari. Even before mamatay si Lazarus, alam niyang mamamatay si Lazarus. But ito ay will ng Panginoon para makita natin yung kanyang glory. At yung another na contest dito sa ating Panginoon bilang mabuting shepherd, mabuting Diyos, ay nagmamanipulate siya para sa kanyang own good. Katulad ng paggamit niya sa buhay ng mga tao, pinayaan niyang mabuhay ng bulag yung tao para sa kanyang kapurihan, hinayaan niyang mamatay si Lazarus para sa kanyang sariling kapurihan. Ang ating sagot diyan, mga kapatid, na ang katawan ng tao ay subject sa death at sa illness. At ito ay bunga ng sin, ng sariling gawa ng tao. Kahit hindi gawin ng Diyos yung kanyang mabuting gawa sa tao, ang tao ay papunta pa rin sa kamatayan at sickness. At even nga, naniniwala tayo sa Panginoon, tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay hahantong sa kamatayan. Tayo ay nagkakaroon ng sickness. At nagkakaroon ng mahinang katawan. At ang magandang bagay dito, yung katawan ng tao na mahina at subject doon sa illness at sa death ay ginagamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan.
hindi para lang sa kanyang sariling good. At kung mangyari man na para sa kanyang sariling good, ay yun ay magandang bagay para sa atin. Katulad nung nandito sa ating passage ngayong umaga, sa verse 4, nang sinabi ng Panginoon na it is for the glory of God, so that all may glorify the Son of God. Dahil sabi, doon sa heart ng passage, ng gospel na ito, kapag nakilala natin si Kristo, tayo ay magkakaroon ng buhay. Tayo ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. So yung ginagawa ng Diyos na mabuti para sa kanyang kapurihan ay gain pa rin natin. Walang responsibilidad ng Diyos na gawin ito para sa atin. At even yung kanyang sariling intention na mapapurihan yung kanyang sarili ay nakikinabang yung mga makasalanan na katulad natin. Ang kanyang kapahayagan ay para sa good ng tao. Kanyang nireveal yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Dahil wala naman tayong ibang daan para makilala ang Diyos. Wala tayong ibang daan para magkaroon ng buhay. Wala tayong ibang daan para magkaroon ng kaligtasan. At dun sa mga bagay na iyon, kung iyon ay ginawa ng Diyos, dinikri ng Panginoon, katulad ng binasa natin kanina sa ating confession of faith, kung iyon ay dinikri ng Diyos, iyon ay para sa ating good. At kung nauunawaan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga ginawa na iyon para maipamalas ang kanyang kapangyarihan, para makilala natin yung kabutihan ng Diyos, yun ay magandang bagay para sa atin. Kung meron mang masakit na pangyayari na inintend ang Lord para sa atin, it is for our good. At iyon ay isang ebidensya na ikaw ay minamahal ng Diyos, at ikaw ay inaabot ng Diyos, at ikaw ay kinokorek ng Diyos. Kung ito ay merong similarity doon sa chapter 9, meron din namang uniqueness itong sign ng Panginoon dito sa chapter 11. Merong mga accounts na nagbuhay ang Panginoon ng mga patay. Makikita natin yan sa Matthew chapter 9 verse 18 to 26, at gayon din sa Luke chapter 7 verse 11 to 17. But yung uniqueness nitong miracle na ito or sign na ito, hindi madedenay na ang Diyos ay nagbuhay ng patay. Pansinin natin yung nandoon sa Matthew chapter 9 at dun sa Luke chapter 7. Yung nandoon sa Matthew chapter 9 at nasa Luke chapter 7, ilang oras pa lang silang namamatay. O ilang segundo pa lang silang namamatay. At binuhay na sila ng Panginoon. Marahil pwedeng ma-deny iyon ng mga tao na baka hinimatay lang o baka hindi talaga siya patay, nawalan lang ng consciousness. Ngunit dito, hindi madedenay na ang Diyos ay nagbuhay ng patay. Unang-una, 4 days nang nakalibing si Lazarus. Pangalawa, nakalak si Lazarus doon sa tomb, at kung buhay man siya, marahil, nasuffocate siya ron. Biro lamang po. Ngunit iyon ay katunayan ng kapangyarihan ng Panginoon at intended ng Panginoon na siya ay ma-delay doon sa kanyang pagrating upang mapakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung glory ng Diyos na nakay Kristo. At yung sign din dito ay intended para sa strengthening ng faith ng kanyang mga disciples. So makikita natin sa verse 4 at sa verse 15 na intention ng Panginoon ang bagay na ito upang patunayan yung kanyang mga pangako. Intensyon ng Panginoon at ng Diyos na gawin itong mga bagay na ito para magkaroon tayo ng assurance at confidence dun sa gawa ni Kristo, sa pangako ng Diyos na ito ay kanyang sinimulan, kanyang ginawa, patuloy na kinikilos at kanyang tatapusin. At magandang view ito para sa atin dahil
Kahit na tayo ay nasa gitna ng affliction, nasa gitna ng sin, may pangako ang Diyos na tayo ay kanyang, na ang salvation at ang buhay na kanyang ipinapangako ay kanyang kukumpletuhin sa kanyang pagbabalik. At makikita natin dito sa event na ito ay ang sign ng Lord ay inordain para sa glory ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. At para doon sa revelation na iyon, i-glorify natin ang kanyang anak katulad ng sinabi natin kanina at mag-glorify din ang Father sa pamamagitan ni Kristo o pagpuri kay Kristo. At makikita natin na may dalawang bagay dito. Unang bagay na ating pwedeng makita, yung glory ng Diyos ay na-reveal kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ lamang na-reveal yung glory ng Panginoon. No other than Jesus Christ. At yung mga salita ni Kristo at salita ng Diyos ay pwede nating i-conclude na word of the Scripture. Pangalawa nating pwedeng makita dyan na yung glory ng Father ay makikita lamang kay Jesus Christ. At para ito sa mga elect o hinirang ng Diyos na i-glorify ang kanyang anak. At yun ang pinaka puso ng Diyos para sa atin, ang patuloy tayong sumunod sa Kanya, patuloy tayong mamangha sa Kanya, at patuloy natin siyang papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kapag napapapurihan natin si Kristo, ang Ama ay nag-glorify din o napapapurihan din. At ang recipient ng sign na ito ay yung mga taong iniibig ng Diyos. Makikita natin na paulit-ulit na binanggit dyan yung word na love. Yung mga inibig ni Kristo, particularly sa verse 5, ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal doon sa Bethany family o yung si Martha, si Mary at si Lazarus. At gayon din sa verse 15, sinasabi ng Panginoon, advantage ng mga disciples na makita at masaksihan yun para sa strengthening ng kanilang faith, para patuloy silang maniwala. At pagka nag-strengthen ang ating faith, patuloy tayong sumasandal kay Kristo. At ang pagsandal kay Kristo ay pagpuri sa Panginoon at patuloy na pagtingin sa glory ng Panginoon. At dahil doon sa mga bagay na iyan, makikita natin na yung purpose ng kamatayan ni Lazarus at pagbuhay sa kanya ng Panginoon ay para sa glory ng Diyos upang tayo ay patuloy na tumingin kay Kristo. At diyan ay meron tayong tatlong mensahe. Ngunit hinati ko siya sa tatlo din, kaya isa lang yung message natin sa umagang ito. Yung mensahe natin sa umagang ito, the glory of God is revealed greatly to those who love Him. So makikita natin na yung mga nagmamahal sa Panginoon ay lumalago at yumayabong yung kanilang kaalaman sa glory ng Panginoon. Dahil sa kanilang patuloy na pag-ibig, sa kanilang patuloy na pag-asa sa Diyos, yumayabong yung kanilang pananampalataya at kaalaman sa ating Panginoon. At makikita natin yan doon sa verse 1 to 3. Makikita natin na si John ay inintroduce yung Bethany family, which is si Martha, si Mary at si Lazarus. Una niyang inintroduce si Lazarus, na siya ay taga Bethany, at doon sa verse 3, pinapakita doon na si Lazarus ay friend ng ating Panginoon. Siya ay kaibigan ng ating Panginoon. At pag narinig natin yung word na friend, alam natin na ito ay nag-speak about love at pinapakita dito yung sa passage na ito o dito sa chapter na ito na lumuha si Kristo nung makita niya yung gravity ng sin na nagli-lead dun sa death, sa kamatayan ng kanyang kaibigan. So hindi natin pwedeng i-deny na umiibig ang Diyos, na nagmamahal ang Diyos. At in fact, doon sa ating preaching ng ating pastor sa Ephesians, unang-unang preaching ng ating pastor, pangalawang preaching ng ating pastor sa Ephesians, makikita natin na yung ginawa ng Panginoon, yung revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Kristo ay nagmumula doon sa pag-ibig ng Diyos. Doon
mula pa sa eternity past. At makikita natin na nagmanifest ito nung si Kristo ay nagdwell in flesh. At hindi natin pwedeng i-deny na mahal niya ang kanyang mga disciples dahil intended niya yung miracle na ito para sa kanyang mga hinirang. At gayon din, inintroduce din si Martha at si Mary, yung two followers ng ating Panginoon. Sila ay na-mention sa Synoptics, at particularly sa Luke chapter 10 verse 38 at 42. Nirecord ni Luke yung kanilang pag-aaway dahil sa dami ng kanilang ginagawa sa bahay nung bumisita ang Lord sa kanyang bahay. So, makikita natin na winelcome nila ang Panginoon. Sila ay delighted sa Panginoon. Sila ay umiibig doon sa persona ni Kristo. Sila ay patuloy na sumusunod sa kanilang Panginoon at sa kanilang Master. So, makikita natin yung mga karakter dito ay umiibig sa Panginoon. Sila ay merong mutual love with our Lord. At gayon din, makikita natin na sila ay iniibig ng ating Panginoon. At yung dalawa doon sa iniibig ng Diyos, which is si Martha at si Mary, or si Mary at si Martha, ay nagplead sa ating Panginoon para doon sa buhay ng kanilang kapatid. Ito ay nagpapakita ng pag-asa nila sa kanilang Panginoon o sa ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sila ay tagasunod ni Kristo, nakita nila yung miracles ni Christ na magpagaling. At sila ay nag-plead kay Christ na gawin din yung same thing na pagpapagaling na yon doon sa kanilang kapatid. At iyon ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. So makikita natin yung faith ay nandoon na at kailangang strengthen ng ating Panginoon dito sa particular chapter na ito. May pananampalataya na yung mga taong ito. At ngunit wag tayong mabilis na mag-isip na meron silang pananampalataya innately na nanggaling sa kanilang sarili yung kanilang pananampalataya. Katulad ng sinabi ko kanina, evidence sa kanila yung miracles ni Christ, evidence sa kanila yung preaching ni Christ, nababantad sa kanilang mga mata, hindi blanco sa kanila yung mga bagay na iyon, kaya sila ay napunta sa pananampalataya at yun pa rin ay gawa ng Panginoon. Yun pa rin ay pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. At makikita natin sa following scene, nire-reveal ng following scene na yung kanilang pananampalataya ay kailangan pang palaguin at kailangan pang palakasin at isustain ng ating Panginoon. Makikita natin sa verse 21, sabi ni Martha sa Panginoon na naniniwala siya sa Diyos. Ngunit doon sa certain level lamang na kaya lamang ipagalingin ng Diyos si Lazarus o pagilingin ni Kristo si Lazarus. Sabi niya doon na kung nandito ka, Panginoon, gagaling ang aking kapatid. At doon sa verse 24 at doon sa verse 39 to 40, makikita natin na naniniwala si Martha sa kapangyarihan ng Diyos na mag-resurrect ng patay, ngunit doon sa last days. Hindi siya makapaniwala o hindi niya kayang i-take that moment na kayang gawin ng Diyos na magkaloob ng buhay. Ito ay nagpapakita na kahit tayo ay may pananampalataya, there are still doubts. Meron pa ring pangamba, meron pa ring hindi pagkakaunawa sa katotohanan ng Panginoon. Ito ay nagpapakita na hindi natin magagrasp fully yung identity at power ni Kristo. At dahil sa pagkilos ng Diyos para sa kanyang mga iniibig at umiibig sa kanya, pinapalago niya yung mga bagay na ito o yung pananampalataya na ito. Ang magandang bagay na pwede nating makita dito ay yung faith ay present na. At yung hope sa ating Panginoon ay nandoon. Ang makikita natin siguro dito, those who hope in the Lord will see greatly His glory. Yung mga umaasa at umiibig sa Panginoon ay makikita yung kanyang kalwalhatian sa hindi masukat na level. At
yung way ng Panginoon o yung way nilang i-request yung Panginoon para masabi natin na sila ay umiibig at umaasa sa Panginoon, tignan natin yung way nilang mag-request sa Panginoon. Nag-ask sila o naghingi sila ng tulong sa Panginoon para doon sa kanilang situation in life. Hindi nila tinake yung circumstances na nangyayari sa kanila on their own hand. Sila ay naniniwala doon sa kapangyarihan ni Kristo na magpagaling at kayang pagalingin si Lazarus. Hindi nila tinake yung sarili nila as special. Dahil ako ay inibig ng Diyos, ako ay malakas na. Ako ay hindi buntot, kundi ulo. Hindi ako pwedeng magkasakit dahil ako ay pinili at hinirang na ng Diyos. Ngunit sa maling kaisipan na iyan, tayo ay kinokorek ng Panginoon na ang ating katawan ay marred pa rin ng sin, at dahil doon sa sin na yan, ang ating katawan ay subject sa pag-decay at even sa illness. Nire-recognize nila na yung kanilang pag-asa sa buhay ay na kay Kristo lamang. Hindi nila ginawa yung mga bagay na parang sa kanila lamang. Minsan may ganito tayong sitwasyon sa ating buhay. Ayaw nating tayo ay pagtawanan ng iba. Ayaw nating maliitin yung ating Diyos. Ayaw nating maliitin yung ating pananampalataya ng iba. Kaya itinatago natin yung ating mga sin. Tinatago natin yung ating mga affliction sa buhay. Kung tayo ay may sakit, kung tayo ay nababantad o tayo ay na-expose sa maraming problema, ipinapakita natin o inilalantad, pinipeke natin yung ating buhay na bilang isang prosperous life. Ngunit iyan ay mamaliit doon sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Ipinapakita dito na kung tayo ay tunay na umaasa sa Panginoon, tayo ay aasa sa Kanyang ginagawa sa ating buhay. Tayo ay confident, even tayo ay nasa affliction. Even tayo ay nasa trials, even tayo ay nasa sin. Makikita natin na ni-recognize nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Makikita natin yung way ni Martha at ni Mary na sabihin sa Panginoon, Lord, whom you love is ill. They know na mahal sila ng Diyos. At sinabi nila iyon sa Panginoon, na we know that you love this man. At dahil alam namin na mahal mo siya, igagrant mo sa kanya yung bagay na aming inihiling para sa kanya. Nire-recognize nila yung pag-ibig ng Diyos, at yun yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig nila sa Diyos ay ang kanilang kumpiyansa sa kanilang pananalangin at sa kanilang plead sa ating Panginoon. Nire-recognize nila na ang kanilang buhay, even papunta sa death, si Lazarus, ang kanilang buhay ay subject sa Lordship ni Jesus Christ. Ang tanong natin, kailan tayo huling nanalangin ng ganito? Tayo ba, ine-entrust ba natin ang lahat-lahat sa ating buhay sa Lordship ni Christ pag tayo ay nananalangin? Ang problema dito, mga kapatid, ay yung illness at death. At itong bagay na ito ay bunga ng kasalanan, katulad ng sinabi natin kanina. Sa Romans chapter 5 verse 12, sabi ni Apostle Paul dyan, na dahil sa sin, ang kamatayan ay kumalat sa lahat ng tao. Wala ni isa ang hindi naapektuhan ng kasalanan. Iyon ang reality ng flesh ng lahat ng tao. At hindi yung kamatayan o yung illness ng sakit ang ating pinakakalaban. Yung illness ng sin ang ating pinakakalaban. At lahat merong ganitong klase ng illness.
Ang katotohanan niya, tayo ay patay dahil sa illness na ito. Hindi natin nare-recognize before ang ating Panginoon. Hindi natin nare-recognize yung katotohanan ng Diyos. Hindi natin nare-recognize yung gawa ni Kristo sa ating mga buhay. At yun ay pagpapakita na tayo ay patay dahil sa illness ng sin o sa sickness ng sin. At dahil lamang sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya may buhay ang mga nananampalataya sa Kanya. Kaya may buhay ang mga hinirang ng Diyos. Yan ay pinakita sa susunod na verse doon sa Romans chapter 5, sa verse 17. At even tayong mga nananampalataya sa Panginoon, meron tayong indwelling sin na namumuhay pa sa ating mga flesh. Merong katigasan yung ulo natin, may katigasan yung ating puso, at we must hope sa ating Diyos para sa cure na Kanyang tanggalin ang mga bagay na ito sa atin. Marahil meron pa tayong mga kasalanan na ine-enjoy, and afterwards tayo ay nagkakaroon ng deep na ng malalim na panaghoy dahil sa ating nagawa. Huwag nating gawin na tayo ay lumayo doon sa presensya ni Kristo. Tayo ay manalangin at umasa sa Kanyang gawa upang tayo ay Kanyang pagalingin at yung Kanyang buhay ay mapa sa atin, o yung Kanyang liwanag. Marahil tayo ay umaasa para doon sa cure ng unbelief, para doon sa ating mga loved ones o sa ating mga kamag-anak. Tayo ay nananalangin na ang Lord ay magdala ng pananampalataya at magbigay ng buhay at kaligtasan sa kanila. Yung kanilang unbelief, mga kapatid, ay the greatest sickness na pwedeng magkaroon ng isang tao. Hindi ko sinasabing lesser yun doon sa sin na meron tayo as believers. Yun ay equal. Paano natin ine-entrust yung cure doon sa ating Panginoon? Ang tanong ng ating passage. Iniisip ba natin na tayo yung cure doon? Tayo ba ay salungat doon sa ginawa ni Martha at ni Mary na umasa doon sa kagalingan mula kay Kristo? Umasa mula doon sa buhay mula kay Kristo. Ang pwede nating masabi, mga kapatid, tayong lahat ay katulad lamang ni Lazarus na naka-receive ng buhay mula sa ating Panginoon. Tayo ay binuhay lamang mula sa kamatayan ng ating Panginoon. We are all dead spiritually. At tayo lamang ay ebidensya ng gawa ng Panginoon. Siya yung nagbibigay ng buhay, hindi tayo. Kaya whenever na nasa gitna tayo ng troubles, ng sin, at ng unbelief, ng unbeliever na ating sinesheran, let us fix our eyes to Christ. Huwag natin ilagay sa ating mga kamay na tayo yung magiging cure para sa kanila. Ang ating responsibilidad ay yung patuloy nating pagiging evidence ng work ng Panginoon, yung pamumuhay sa kabanalan, yung patuloy na pag-asa kay Kristo, yung patuloy na pagtingin kay Kristo. Tayo ay living evidence at witness ng gawa ng Panginoon. Ngunit yung responsibility sa pagbibigay ng buhay doon sa mga wala pa sa ating Panginoon at yung pagbabago ng kasalanan ng iba ay hindi natin responsibilidad. Hindi ko sinasabi na wag na tayong gumawa ng mabuting gawa. Gawin natin yung dapat nating gawin. Gumawa tayo ng mabuting gawa. Ngunit umasa tayo na ang Diyos ay baguhin yung puso ng mga nakakakita sa atin. Kumilos tayo laban doon sa kasalanan.
Kung nararamdaman natin na meron tayong ginagawang kasalanan at kinokorek tayo ng salita ng Panginoon, mag-act tayo. Dahil yun yung cure, yung conviction ng Panginoon sa atin. Upang mapagtagumpayan natin yung ating mga natitirang kasalanan sa ating mga katawan. Sa pagkuha natin ng posisyon ng Panginoon bilang life giver, kung minsan iniisip natin na tayo yung magbabago ng buhay ng iba, kaya pinipilit natin yung mensahe kahit hindi nila maunawaan, o pinipilit nating i-correct yung kanilang maling kaisipan sa pamamagitan ng ating sariling gawa, ang ibinibida natin sa kanila ay yung ating sariling gawa. Yun ay part ng pagsalungat doon sa buhay na binigay ni Kristo. At yun ay kasalanan, mga kapatid. Kinukuha natin yung glory ng Panginoon. Tinetake natin yung mga matters sa ating mga sariling mga kamay. That's why nagkakaroon tayo ng frustration. That's why nagkakaroon tayo ng boastfulness sa ating mga sarili. Tignan natin si Martha, si Mary, si Lazarus na inibig ng Diyos at umiibig sa Panginoon. Sila ay umasa at patuloy na nagmahal kay Kristo at sa gawa ni Kristo. Ang pinupunto natin dito, mga kapatid, those who see the glory of God will continually cling to His promise. Yung tunay na nakakita sa glory ng Panginoon, which is yung grace at yung kanyang love mula dun sa krus ng Kalbaryo ni Kristo. Yun din yung same thing na ibibigay niya at i-offer niya dun sa kanyang mga kasama. At yung kanyang patuloy na isa sa pamuhay, hindi yung kanyang sariling buhay. Ngunit, yung buhay na ibinigay ni Kristo mula doon sa kanyang kamatayan. Pwede nating balikan yung eksena doon sa Garden of Eden. At pag binalikan natin yung eksena doon sa Garden of Eden, nung nagkasala si Eva at si Adan sa pagkain ng prutas ng pagkaalam ng mabuti at masama, marahil mabalikan natin yung dalawang pag-contest kanina, yung manipulation ng Panginoon sa bawat sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ang pwede nating isagot dyan, ang Diyos ay hindi nagmamanipulate ng mga bagay. Binigyan yung ating forefathers ng mga bagay para sila ay masatisfy sa presensya ng Panginoon. Sinulat yung law sa kanilang puso upang hindi sila mag-disobey sa kanyang command. Pero hindi sila nasatisfy sa mga bagay na yun. They still fail. They still fail dahil ang tao ay hindi perpekto katulad ng Diyos. At ang good news dyan, mga kapatid, hinayaan ng Diyos ang bagay na iyon para sa kanyang mga hinirang, para sa kanyang mga inibig, para sila ay iperpekto ng glory ni Kristo. Pwede nating sabihin na hindi bulag ang Diyos at hindi absent ang Diyos sa pagkakataon nung nagkakasala si Eva at si Adan. Alam niya yung mga bagay na yun. Ngunit hinayaan niya yun dahil ang tao ay hindi perfect. At inintend ng Diyos na magkaroon tayo ng perpektong buhay sa pamamagitan ni Kristo. At yung sin na nangyari doon para sa mga hinirang will not lead to death but for the glory of God. Pwede nating i-consider yung mga kasalanan
na patuloy na ating ginagawa o yung meron tayong kasalanan. Yung sin na nakikita natin sa ating mga brethren. Yung hardness ng puso ng mga sinesharean natin ang gospel. Yun ay illness. Ngunit para doon sa mga umiibig sa Diyos, sa mga inibig ng Diyos, umiibig sa Diyos dahil sila ay unang inibig ng Diyos, iyon ay hindi maglilid sa kamatayan. Ngunit para sa glory ng Panginoon. Para makita natin yung glory ng Panginoon. Para tayo ay ma-refine ng Diyos and be more like Christ. Pwede nating tanungin ang ating sarili doon sa kasalanan na ating patuloy na ginagawa. Ito ba ay ine-enjoy ko more than doon sa presensya ni Kristo? Ine-enjoy ko ba yung kasalanan na ito more than doon sa katotohanan ni Kristo? Pwede nating tignan yung kasalanan na nakikita natin sa ating paligid. Marahil tayo din ay kinokorek ng Lord doon sa kasalanan na ating nakikita sa ating mga kapatid. Yung hardness ng puso ng mga taong patuloy na tumatanggi sa gospel. Ang makikita natin dito ay patuloy tayong hinuhubog ng Diyos sa grasya at pag-ibig niya. Kung ano yung same na grace na tinanggap natin sa Kanya, nais ng Diyos na iyon ang ating ipamuhay. Hindi yung knowledge natin, hindi yung galing natin mag-apply ng mga bagay, o yung galing nating mag-act. Ang ninanais ng Diyos ay mamuhay tayo sa grasya at pag-ibig. Hindi natin sinasabi na wag na tayong kumilos para i-correct ang sin. Di ko sinasabing wag na tayong kumilos para sila ay i-share ng gospel. Ang sinasabi ko, when there is sin, it is better to rebuke kesa ibida mo yung sarili mong gawa, kesa ibida mo yung sarili mong galing. Kung may hardness of the heart, it is better to give more grace, more love to them. Para ma-reflect natin yung gawa ni Kristo na once tayo ganun katigas katulad nila, ngunit binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang gawa, sa pamamagitan ng Kanyang grasya, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Kaya ang challenge natin sa umagang ito, mga kapatid, continue to hope and believe in the promise of Christ. Patuloy tayong umasa sa Panginoon. Huwag tayong umasa sa ating ginagawa. Patuloy tayong maniwala kay Kristo. Huwag tayong maniwala doon sa ating sariling kaisipan. Huwag tayo ma-prostrate doon sa sin na patuloy na namumuhay sa ating sarili. Bagkus, ito ay maging aral sa atin kung gaano kadark o kadilim kung wala tayo sa presensya ni Kristo. At sa pamamagitan ng mensahe ng muling pagkabuhay ni Kristo at pagbibigay ng buhay ni Kristo mula sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, marahil matama yung ating puso patungkol dyan sa kasalanan na yan. Kahit yung kasalanan na ating nakikita sa ating paligid. Napakaganda ng ating New Testament passage, yung pangako ng Diyos sa Kanyang muling pagbabalik. Tunay naman na yung ating katawan ay darating sa kamatayan. Tunay naman na yung ating mga sarili, tayo lahat ay hihimlay one day. Ngunit yung pangako ng Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik, tayo ay bubuhayin. At sa ating pagkabuhay muli,
Sa Old Testament scripture natin, He will wipe up all our tears. In that place, there is no sin. In that place, there is no death, no illness. Maging ito yung puso natin towards sa ating sarili. Maging ito rin yung puso natin towards each other. That we may lead each other to grace and love, hope in Christ. Let us continue to be subjected in the word and commandments of the Lord for us to mortify the sins that we still enjoys. I-subject natin yung ating sarili kung naririnig natin o tinatawag tayo ng Diyos ngayon para sa repentance. Let us act. Let us not harden our hearts. Dahil sa pag-harden na yan, iyan ay nagpapakita na wala kang pag-asa kay Kristo. Ikaw ba ay natatakot na pag hindi mo na ginawa ang kasalanan na ito, pagtatawanan ka ng mundo, ikaw ba ay natatakot na pagka binigyan mo ng much grace at much love yung iba, bababa ang pagtingin sa'yo ng iba? Yan ay patuloy na pag-asa sa iyong sarili. Hindi patuloy na pag-asa kay Kristo. Let us hope in the Lord that He will give life to those people who hear the message of the gospel. Huwag natin ilagay sa ating mga sariling kamay at patuloy ipilit na isubo sa kanila yung mga hard doctrines. It is good na meron tayo niyan. It is good na naisa sa pamuhay natin yung mga bagay na yan. But let us give more grace to them. At huwag nating ilagay sa ating sarili yung kanilang pagbabago. Patuloy tayong umasa sa grasya ng Diyos na sila ay baguhin ng Diyos, na sila ay palambutin ng Diyos, sila ay buhayin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. At para magawa natin yung mga challenges na yan, para tayo, yung ating mata ay mag-fix doon sa pangako ni Kristo, sa pag-ibig ni Kristo, sa grasya ni Kristo. Kailangan maging engaged din tayo sa Kanyang salita lagi, sa Kanyang mga gawa. At matatagpuan natin yan sa Kanyang salita lamang. At yan ay nababantad every Lord's Day sa Kanyang mensahe sa pulpito. Yung Kanyang buhay, yung Kanyang pag-ibig, at yung Kanyang grasya sa pagbibigay niya ng buhay sa Kanyang mga hinirang. Sa fellowship, sa exhortation ng brethren. Kung tayo ay may kasalanan, kung tayo ay merong kasalanan na ipinapamuhay, huwag tayong lumayo at huwag nating pigilan yung pag-ibig ng Diyos na maipadama sa atin mula sa fellowship. Mas more engaged tayo sa fellowship dahil sa salita at exhortation ng ating mga kasamang mananampalataya. Yan ay ginagamit ng Panginoon para i-exhort tayo sa repentance at sa faith kay Kristo. Sa sacraments, kung saan nakikita natin yung tinapay na nagsisignifies ng katawan ni Kristo at yung dugo ni Kristo na nagkalasog-lasog sa krus ng Kalbaryo para bigyan ka ng buhay, para bigyan ka ng kaligtasan. Diyan makikita natin yung mensahe ni Kristo.
na ikaw ay kaaway niya. Ngunit ginawa niya yung mga bagay na yun para sa iyo. Para sa ating mga makasalanan. And even dun sa ating baptism. Maalala natin kung paano binago ng Diyos, kung paano binigyan ng buhay ng Diyos ang dating patay, katulad ni Lazarus. And even sa prayer, most evident ang hope kay Christ sa pamamagitan ng panalangin. Pray for our sin. Pray for our brethren. Pray for those you love na wala pa sa gospel, wala pa sa pananampalataya sa Panginoon. At sa panalangin na yun, pag patuloy tayong umaasa kay Kristo, nakikita natin, we are lesser and lesser and lesser. And the glory of Christ became bigger and bigger. Yun yung mensahe ng muling pagkabuhay ni Lazarus sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Yung grasya ng Diyos na ipagkaloob yung mga bagay na ito na hindi natin deserve dahil sa kanyang pag-ibig. At kaya tayo umiibig sa Diyos dahil tayo ay una niyang inibig. Makikita natin yan sa Scripture. Natanggap natin yung grasya, kaya tayo na nampalataya kay Kristo. At lahat ng bagay na iyon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa kapurihan ni Kristo at kapurihan ng kanyang Ama at ng banal na Espiritu. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na yung ibinigay